chapter number 3. So good diri sa verse number 1. Gusto bagin mo mahibaloon sa ikabubuton sa Dios? Ang uban gusto dili? Say amen daw. 1 Samuel chapter 3 beginning in verse 1 down to verse number 10. Nagyon din ang pulong sa Dios mga igsoon. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. When the Bible says, and the word of the Lord was precious, that word precious means rare. Panalagsaon lang. So dili kayo mga igsoon, dili kayo makadungog ang mga tao sa una sa pulong sa Dios. So it was very rare during this time. Mo nang yun sa Biblia mga igsoon, the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim, that he could not see. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. So Samuel was sleeping beside the ark of the covenant, near the ark of the covenant. And as we know, the ark of the covenant symbolizes the presence of God. Let's continue, verse number 4. That the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou called me. And he said, Wa ko nagtawag nimo. Balik na lang og tulog balik, nangingon si Eli. And he went and lay down. And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou did call me. And he answered, I called not, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou did call me. And Eli perceived, meaning na-realize ni Eli that the one that called Samuel is the Lord. Verse 9, Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down. And it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place, and the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. Magampo kita ang Diyos magpanalangin sa iyahang pulong o sa iyang mensahe karong hapon. Father, we thank you so much upon the reading of your word. Thank you, Lord, sa mga katawhan nimo nga niadin hikarong hapon. Lord, panalangini ang mensahe o ang matagusa nga maminaw Ginoo sa imong pulong. Please, Father, enlighten our minds, especially our hearts. Speak to us through thy word and use this to encourage us. Father in heaven, we commit to you the remaining time today. Give me wisdom as I speak and fill me with your Holy Spirit. I acknowledge that I can do nothing without you. Father God, we pray nga ikaw, Lord, ang mahimaya karon nga oras. So kiniamahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen and amen. Pwede na mo maglingkod. Ang atong message karong hapon is how to discern the will of God. Discerning the will of God. The purpose of the message today is to help us avoid making a decision that we will regret for the rest of our lives.
I know nga walay usa nato dinhi gusto magmahay sa katapusan. Amen. That's why mga higala, kung pwede nato malikayan karon, atuan na ng likayan. Unsa ng mga butang nga maghatag og kadaot sa atuang kinabuhi sa kaugmaon. Amen? Sama aning mga, pagkaon nga makahatag og kaning seryoso nga sakit sa atong lawas. Samtang wala pa na ning abot nga sakit sa ato ang mga higala, kung pwede nato ma-prevent, kung pwede nato malikayan, likayan na lang nato daan. Amen? Because prevention is better than cure. Amen? Kung nakita nimo karon sa imong kinabuhi nga wa pa naguba ang imong do not try it. Do not try to do those things that can ruin your life, that can destroy your future, mga igsoon. Because as I said this morning, prevention is better than repair. Amen? Lisod biya kayo i-repair ang kinabuhi nga naguba na? Lisod kayo, mga igsoon, kanang ayuhon ang butang nga naguba na. Kay kasagaran, pag ang butang bano nga naguba, kung ayuhon nimo na, di na gyud na mahisama sa kana pag yung di na gyud na siya mahisama sa katong original gyud. Dili ba? Lahi na gyud siya. Lahi gyud ang kondisyon. Kung sasakyan na palahi gyud ang iyang tingog niya, no? Kumpara katong wa pa gyud siya nadaot. Kay usay mga igsoon, ang rason nga nung makuha ni atong kinabuhi, madaot ni o maguba ni siya, tungod manggod sa ato gihapon. No? So understanding how the Lord speaks is key for us to have a spiritual development in our lives. Importante kayo, mga igsoon, nga paminawon nato ang Ginoo dinhi sa atong kaya. When the Lord speak to us, it's very vital that we listen or we should take heed to what He is saying to us. Kaya nga naman, essential kayo na sa tuang spirituhanong development sa kinabuhi. The choices we make are usually, did you know that the choices we make are usually influenced by the voice that we hear? The choice is influenced by the voice. Whoever has the mic, whoever has the dominant voice in your life, mao ba ato kasagaran ang ato ang ginasunod. Mao na nga kung dominant kayo, sige nimo mas paminawon nimo ang kalibutan, paminawon nimo ang mga tambag sa mga unbeliever, you will end up following their advice. You will end up following the world, may galang. Ano man, mao man to ang imuhang ginapaminaw gyud. Now, in our Christian life, it is important nga ang paminawon nato ang Ginoo because He has the best interest in our life. Amen? Nasa iyaha ang pinaka-the best sa atong kinabuhi. And it is God's desire, mga igsoon, to give us a wonderful life. It is His desire to give us a wonderful future. Dili tinguha sa Dios nga makuha na magisi na imuhang kinabuhi or maguba na o madaot na, mga higala. Dili gusto makita sa Dios nga maghilak ka for the rest of your life because guba na, wreck na ang imuhang kinabuhi. It's like a ship, mga igsoon, nga naguba na and it is sinking, it is beginning to sink, mga igsoon. Dili gyud mao kana ang tinguha sa Ginoo. Mao na importante kayo sa tuang Christian life, maminaw gyud ta. When the Lord speak to us, we should listen to His word. Kay importante na sa atuang spiritual development. The choices, kasagaran, no, kaning mga mali nga mga choice nato tungod ni kay ginapaminaw nato ang mga bisag kinsa na lang nga tao. Kay balo ba mo na ay gingon ang pulong sa Dios? Blessed, the Bible says, i-abring yung mga Biblia in Psalm chapter number 1. Nabay-gingon ang pulong sa Diyos diri, oh. In Psalm chapter number 1, nangingon diri ang pulong sa Diyos atua. Psalm chapter number 1, in verse number 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly,
nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kinsay bulahan? Bulahan ang katong mga tao nga wa nagalakaw diha sa tambag sa mga dili Dios nun. So dili maayo nga kita mangayog tambag dito sa mga dili Dios nun, dili pud tama mahigala nga ato ang ginasunod unsa ang ilahang mga tambag mga igsoon, because that will kana magdala sa atua sa mali nga dalan. Oo. Diha ta makahimo og mali nga mga pinilian. Tama, pilian? Diha ta makahimo og mga mali nga desisyon sa tuwang kinabuhi. Pero tanawa ang gingon sa Bible, but his delight is in the law of the Lord. Ang iyang kahimuot ana diha sa balaod sa Ginoo. And what is the law of the Lord? The law of the Lord is the word of God. Sa atong kinabuhi, in order for us to prevent making bad choices in life, we should listen to the word of God. Amen. Maayo bagyud ka nga nagatigpaminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mao na no ang gingon sa atong Ginoo Hesukristo, my sheep hear my voice. Ang iyang karnero maminaw sa iyang tingog. Amen? So kung ikaw usa ka sa mga karnero sa Dios, you will listen to the voice of your great shepherd. Jesus said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ug sila, human nga makadungog sila sa akong tingog, musunod sila sa akoa. So sa atong kinabuhi, ang sundon nato ang iyang kagustuhan, ang iyang kabubuton dinhi sa atua. Amen? And how do we know mga igsoon? How do we know the will of God? We know it from the word of God. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So in life, it is important nga ma-distinguish nato ang tingog kung kanibang nadunggan nako nga tingog sa Ginoo ba jud ni o ako lang ning gusto. Amen. Kaya amin yung may gala si Samuel, nakadungog siya tingog, na inanawag sa iyaham. Pero may igsoon, wala na recognize or wala na recognize ni Samuel nga ang Ginoo dayto ang nagtawag sa iya. So sa kinabuhi, importante ma-distinguish nato. Kung kanibang tingog nga nadunggan ako karon sa akong dalungan sa akong kasing-kasing, tingog ba gini sa Ginoo or ako ala ning gusto? Kabubuton ba jud ni sa Ginoo o imuha ra ning gusto? Naghilom lang ba gyud ang Ginoo sa akong kinabuhi? O dili lang jud siguro nako gusto ang tubag sa Ginoo sa akong pagampo? Mo na sa kinabuhi kinahanglan nato ang ginatawag discernment. That's why we have ang title nato is unsa to ya? Discerning the will of God. Sa kinabuhi, importante natay discernment. And what is discernment, brothers and sisters? Discernment is the ability to see what's behind the scene. That's the definition of discernment. Discernment, baliko nako, is the ability of a person to see something that is behind the scene. Lahi ng normal nga nakita nimo, lahi po ng makita nimo ang behind the scene. Amen? Meaning, dili nimo siya makita on the surface, pero ma-discern nimo siya. There is something going on behind the scene. Mao na discernment. You know, the good thing about having discernment, kay pwede ta ma-save ani gikan sa mga butang nga gusto lang nato pilion. You know, sa kinabuhi nato nagid ba mga gusto nato nga pilion nato, tama? Unya kasagaran kani mga butang nga gusto nato mga igala pilion sa atong kinabuhi, sukwahi biya ni sila kasagaran sa gusto sa Ginoo para sa tuwa. Opposite siya ba sa kabubuton sa Ginoo? So kung natay discernment, it will save us from the things that we want in our life. Parehas anang mga choices of preference nato. Amen? O kung naay discernment, kay balo na dayon ka nga ang usa ka butang kabubuton sa Ginoo. Amen? O nama kay discernment.
ay kani kabubuton ni sa Ginoo. Kay balo po ka mahigala kung na kay discernment, kay balo na dayon ka nga ang butang dili na kabubuton sa Ginoo sa imuha. Kung dili, imuha lang ng gusto. Amen? Ay kani siya dili ni kabubuton sa Ginoo, desire lang ni nako. Ay kani siya dili ni siya kabubuton sa Ginoo sa kuha, ay feelings lang di ay nako ni. Amen? Kani dili ni siya kabubuton sa Ginoo, experience lang nako ni or education lang nako ni, pero dili jud ni mo ay kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pero pag na kay discern megala, mahibalo ka kung kani kabubuton sa Ginoo sa imuha o kani dili siya kabubuton sa Ginoo sa imuha. Importante na ay discernment sa kinabuhi. Now, how many of you here will agree with me nga dili komplikado nga masayran ang kabubuton sa Dios? Gisulti na ako na sa iyo kaganing buntag nga dili komplikado. Actually, dili gid komplikado nga masayran nato ang kabubuton sa Dios. You know why? I'm asking you this question because in the Christian world, mahigala, gina-overcomplicate nato ang kabubuton sa Dios. Amen? Ay lisuloy dili na to masayran ng kabubuton sa Dios. Usay ba no ang God's will na abuse siya ug na misuse siya. Meaning tanan na lang nga nahitabo sa atong kinabuhi kay God's will. Mao na akong gisulti sa ganing dili ba no? Tanan na ito God's will. Dili mga igala, dili tanan. Ako ang isulti ni balik sa inyo, dili tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi kabubuton sa Dios. Aganta mo isa ka example. Kabubuton, balik ko na po na ako ning isulti sa inyo, okay? Kay mao mo gini kasagaran ang kuano, ang situation karon sa daghan nga mga Kristohanon. Like for example, kabubuton bagyod sa Ginoo nga naglisod ka karon. I mean, sa imo ang personal life, kabubuton bagyod sa Ginoo nga naglisod ka karon. Kay balo mo sa ito ba nako sa inyo na may gala? Posible nga kabubuton sa Ginoo nga naglisod ka karon, pero posible pod nga dili. Amen? Dili tanang kalisod nga nahitabo sa atong kinabuhi mga igala kabubuton sa Dios. You see, gina-overcomplicate sa mga Kristohanon. Murag ilang ginapakita nga kabubuton dili maayo, ang kabubuton sa Dios dili maayo, ang kabubuton sa Dios dili nahingpit, pag sundo nimo kabubuton sa Ginoo, wagi ayo ang dagan sa imong kinabuhi, maglisod jud ka, magsuffer jud ka for the rest of your life as long as ginaingon ana pagsabot sa mga uban nga Kristohanon ang kabubuton sa Dios. That's the problem with other Christians, kay ilaha manggong gina-associate ang kabubuton sa Dios sa kalisod nga ilahang ginatubang karon sa ilang kinabuhi. Dili ba? Mao na kasagaran ang ginabuhat sa uban nga mga Kristohanon. Gi-associate nila ang kabubuton sa Ginoo sa ilang kalisod nga nahitabo karon sa ilang kinabuhi. Kung sa baga nga kung naay kalisod nga mahitabo sa ilang kinabuhi, ang ilang ginasulti kay God's will na dayon. God's will bagyod tanan? Posible, pero posible po dili mga igsoon. Kaya ang tinuod bitaw diha paminaw mo. Ang tinuod di ay ana kay consequence di ay ito sa mali nga desisyon nga ilang gibuhat mao nang naglisod. But it's not God's will. Dili tanang sorrow or struggle sa atong kinabuhi kay epekto sa kabubuton sa Dios. You need to know that this afternoon. Nga dili tanang kasubo nimo, kaguol nimo or struggle nimo sa kinabuhi, epekto na sa kabubuton sa Dios. Sometimes the reason we are facing difficulties is because naatay mga series of choices nga mali. And as a consequence, naapektuhan ang unsa ang atong kaugmaon. You know what? Ang inyong karon mao na inyong future. You did something in the past nga mao nay nahitabo karon sa imuha. Amen. Imuha na dili na tungod sa Ginoo mga igsoon.
Dili nato tanan isisi sa Ginoo mga higala. Amen? Di ta magsulti si Lord oy, unsa man ni si Lord oy? Ginapaantos man gyud ko. Sa man ning Ginoo oy, ginapalisod-lisod man gyud ko niya karon. Grabe man ning Ginoo. Amin kabubuton ba gyud sa Dios mga igsoon nga kung naunsa ka karon? Sige daw be. Amin kabubuton ba gyud sa Dios kung naunsa ka karon sa imong kinabuhi o kung naunsa mo karon sa inyong pamilya? Balik ko na siya, brutal ba ang Ginoo? Cruel ba ang Ginoo? You know, it's not God's will for us for the rest of our lives, my son, nga mag-antos ta. Siguro sa sugod, mag-antos ta, ginatest niya ang atuang commitment sa iyaha, ginatest niya atuang kung sa taka genuine, kung sa taka tinuod gyud nga pagka-Kristohanon. Siguro sa sugod mag-atubang tag certain seasons of sufferings. Pero dili mga higala nga permanente na yun ana. Mo gyud ang giingon sa Bible ani mga pagantos sato is just for a season. Walay kanang kuan, walay mga pagantos nga magpabilin, nga kanang kuan gid ba? Naagid kanunay sa imuha ba? Wala mga higala. It's just for the meantime. It's just temporary. Pero you know what? Naabe mga Kristiyano ba yan, sukad na naluwas sila. Imbis nga test lang to, nahimo na hinoong kuan mga igsoon. Nahimo na hinoong disiplina. Disciplinary action sa Ginoo. Kaya nga naman, sa di ang gites, nilalaman hinoon. Wa man nag-learn. Wa man nag-grow. Wa man nagapaminaw sa Ginoo. Wala man nagasunod sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao na mga igsoon, nga imbis, first, gisulayan sa Ginoo, karon ang kanang mga nagdugay nga kalisod o kapait sa ilang kinabuhi, dili na to sa Ginoo. Resulta na to sa ilahang pagkagahig ulo. Pero dili na to sa Ginoo. Gigamit na to nga illustration ganina si Naomi. O, tanawon sa giingon ni Doy, giblame ni ang Ginoo. Ang nahitabo ko no sa ilang pamilya, tungod ko no kay ang Ginoo cruel kay sa ilaha. Kuan kay ang Ginoo sa stricto kay ang Ginoo ba. Grabe li. Nabay panahon sa kinabay nga murag inyo ang gi-accuse ang Ginoo nga stricto kay ang Ginoo sa mo ang pamilya. Murag ginapaantos gid mi sa Ginoo. Ang uban dira nga kuan murag wala man okay man sila. Dili ayaw gid ninyo pasangin li ang Ginoo. Tanawon ninyo inyong mga gipangpili ba? Tanawon ninyo ang inyong mga gipangbuhat. Kay basi namunga na na. Amen? Hindi na to pasangin. Grabe naman punta. Sala biya na mga higala nga murag atuan na lang po i-blame ta na sa Ginoo, i-accuse sa to ang Ginoo. Pareha kay Naomi Kompleto biya sila. Sa dihang ninghawa sila dito, nya nga nung pagbalik ni karon, ni miserable naman sila dito, ni uli na. Ingon na biya kasagaran no? O pareha ning ko kaning mga anak nga nagpagaygay ulo. O wa na minog tambag silang ginikanan. O giunaw-unang uyab-uyab. Giina nga di pwede manguyab og unbeliever, gusto man gyud. Ngano man, kabubuton lagi sa Ginoo nga siya lagi ako ang makadayon. Di man gyud naminaw. Nagtuman siyang gusto. O karon mga igsoon, sa pila ka tuig, they live a happy life together. Happy-happy pa. Sweet pa kayo. Murag honeymoon kada adlaw. After a long time, after a long season, after a long time, mga igsoon, diha na nagsugod. Di na magkasinabot, magsiginag kaning away, gubot na, anto niabot ang panahon, na nahitabo, ginakulatan na, ginadapatan na ang katong babae, bunog na.
Nya karon ang katong babae, wala gusto na makibulag. Yang lalaki nangita naglahi. Wala na. Bungkag na yan na sila yung mga bata. So ang katong babae ning uli na din sa ilang mama, gahilak-hilak na, bunog ng naong. More pareha kay niyo yung iba. Sa wapa nagkuhan, kumpleto pa. Nagkadugay, gahi magulo, di maging maminaw sa Ginoo. Gipasagdahan sa Ginoo. Niabot ang panahon, nahimo miserable. Nya katong nahurot na tanan, dito pa nagdesisyon si Naomi, mubalik na lang ko dito sa mong lugar. Pero na, nangawala na to. Katong mga panalangin, nawala na. Amen? Mo ginagay nga prevention is better than repair. Kaya ba mo what is the definition of God's will? The definition of God's will in the Bible is always good. How come nga musulti ta nga ginapantos yo ko sa Ginoo? Yan na kanunay mga igsoon, dili good ang God's will. The definition of God's will is always good. It is acceptable, meaning it is pleasing, and it is perfect. Di ba nasa Romans chapter 12 verse 2? Pero ang giingon sa Bible may galing in Romans chapter 12 verse 2, ingon ani. Kay kanang giingon sa Bible may galing that ye may know what is that good and acceptable and perfect will of God. Second part biya na sa verse 2. Pero dili biya nimo mga igsoon ma-find out, ma-discover sa imong life that the will of God is good, acceptable, and perfect if you conform yourself to the world. Ay mga uban, grabe, consume kay sila sa kalibutan. Mao na nga di nila madunggan ang tingog sa Ginoo. Di nila makita that the will of God is always good, perfect, and pleasing. Nga naman, ang Bible nagsulti and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paminaw, kung dili nimo i-transform ang imuhang mind, mga igsoon, kung dili nimo i-renew ang imuhang mind, dili nimo i-transform, you will never see that the will of God is good, acceptable, and perfect. Yung mga tana mo, Pastor, asa na akong makita ang kabubuton sa Diyos? Asa man di ay? Sa Word of God. God's will is found in God's Word. Gisultian na mo, i-confirm lagi na sa pulong sa Diyos. Amen? I-confirm na sa pulong sa Diyos. Pag i-confirm na, then, kibalo ba mo, diha na dayon ka makabaton og kalinaw sa imong kasing-kasing. Ang question ako sa imo karon may gala. Okay, I will ask you a personal question. Paminawan ninyo ni. Naka-tune in baka sa direction nga gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi? Naka-tune in baka ba sa direction sa Ginoo ba diya sa imong kinabuhi? Or sa direction nga gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kay bisan pa man gud nga ang Ginoo gaistorya, pero kung wala ta naka-tune in sa iyaha, dili nato madunggan ang iyang tingog. I believe ang kadaghanan nato diri, we are familiar atong radyo, katong karaan nga radyo, di ba sa una? Mo na ginagamit sa mga tao nga nagpuyo dito sa bukid. Di ba kanang radyo ba? Kanang radyo bitaw? Di ba diya sa radyo naman ay naman ay frequency o niya napo na siya tuning, dili ba no? Pwede mangutana kung ang frequency sa radyo nimo wala siya naka-tune in, madunggan ba nimo mga igsoon ang tingog? Dili, karat siya. So kinapangitao nimo ang tama nga frequency. Mo gyud ang katong sa radyo, di ba imo atong tuyokon, dili ba? Ngano man, i-timing nimo. Ibutang nimo siya sa sakto nga tuning para madunggan nimo og klaro ang tingog.
Kay balo ba mo, brothers and sisters, ang Ginoo gasigi na pagstorya sa imuha. Pero tungod kay wala ka naka-tune in sa direction nga gusto sa Dios sa imong kinabuhi, di gyud nimo madunggan ang tingog sa Ginoo. Mao na siya ang problema karon sa kadaganan. So in order for me to really hear the word of God, in order for me to have the accuracy for my spiritual ears to hear the word of God, I have to find tune and make sure that I'm on the right frequency. Do you understand? Question, how to really hear the word of God? Paano na ako ma-discern ang kabubuton sa Diyos? Sa akong kinabuhi. Let me give you 3 things this afternoon. Number 1, check your closeness. Check your closeness. Pwede mangutana sa atong gibasa dinhi, kinsa ang nakadungog sa tingog? Si Samuel o si Eli? Si Samuel. Next question, nganong si Samuel ang nakadungog? Kay si Samuel naa siya naghigda duol sa Ark of the Covenant. And the Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Kung duol ka diha sa presensya sa Dios, madunggan nimo ang tingog sa Ginoo. Ma-discern nimo ba ang kabubuton sa Dios? Si Samuel lang biya ang nakadungog sa tingog sa Diyos. Amen. Ang akong pangutana karon sa imo igsoon, are you close to God this afternoon? Are you close to God? Are you spiritually close to God? Mao na ito i-check na to. Kay basin mga igala no, deaf ka ba? Gasige kag simba but you are deaf. You cannot hear, you cannot understand, you cannot grasp the truth in your life. Kay balo kang ano? You are away from God. Layo ka sa Ginoo. Dili ka intimate sa Ginoo karon. Mo na ang uban nga mga Kristohanon, paminaw. Kung mali ang imong ginapaminaw, mali ang imuhang mapili. Kung mali ay imong mapili, mali ang dagan sa imong kinabuhi. Mao nay makita nato sa uban nga mga Kristohanon karon, mali ang dagan sa ilang kinabuhi. Wala siya sa tama nga direksyon sa Dios. Ngano man, di man sila close sa Ginoo. Ikaw, close ba ka karon sa Ginoo? Kay kung close ka sa Ginoo karon mga higala, ha? Di lang ka magpatakaw ka ng himog desisyon diya. Amen? Amen? Number 2. Usa pa itong i-check. Mahuman na rin ta karon, dahil ta mahuman. Number 1, check your closeness. Number 2, check your clarity. Check your clarity. Tanawan niyo verse 4 and 5. Wala na itong ibasa ganyan. Sa point 1 na to, mabasa ni verse 3. Ang point number 2, mabasa na to ni in verse 4 and verse number 5. Tanawan ninyo mga igsoon. 1 Samuel chapter 3, verse 4 and 5. Nagingon diri ang pulong sa Dios, 1 Samuel chapter 3 in verse 4 and 5. And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. During this time, nadunggan ni Samuel ang tingog pero wala siya kaila.
sa tao nga nanawag sa iya, ha? Amen. Wala siya kay balo kung kinsa. Nga naman, sa diyang nanawag sa iya, ha? Niyato man siya kay ila, kaya abi man niya si ila nanawag sa iya, ha? Eh, siya, wala ko nanawag ni mo, eh. Balik dito, kwan, higda. Balik Samuel. Yan po nanapoy nanawag. Samuel. Sama ni, balik na po siya kay ila, eh. Nanawag ka sa kuha? Yung siya, wala lagi ko nanawag sa mga lagi. Balik na po siya. So, siya na dunggan nga tingog, pero dili clear sa iya, ha, kung kinsa to ang nanawag sa iya, ha. Amen. Mo na may paminaw mo. Sa panahon biano nga higpit ang atong kinabuhi, daghan bihag mo istorya sa tua. Daghan tagtingog nga badunggan sa atong dalunggan. Unya kung mag-ampo ta, ha? Human sa itong pag-ampo, daghan na dayog mo tambag sa ato ang dalunggan. Pero kinahanglan ma-discern nimo, ibalik tong word nga discern, be? Kinahanglan kadugay manin ko na to. Ma-discern nimo kung kinsa tong nag-istorya sa imo ang dalunggan. Kay balo mo dili lang ang Ginoo ang dili lang ang Ginoo ang nahibalo sa imo ang need. Hasta pod ang yawa kay balo. Amen. Nga naman, mo-mention man ka na. Niya, maminaw man ang yawa sa imuha. Kung makadungog ang yawa sa imong tingog, ang yawa human sa imong pag-ampo, maghimo na dayon na og litag. Mao na dayon na ang iyahang buhaton. Na dayon siya ipakita sa imuha. Just like what He did to our Lord Jesus Christ. When the Lord Jesus, was hungered, nakita sa yawa, gigutom si Kristo. Ang yawa, dali dayo, nagunsa. Nag-offer og pagkaon kang Kristo. Tama? Ingon na ng yawa, mo na nga importante mga igso na kay discernment. Nga naman, daghag mo istorya sa imong dalunggan. Ang pangutana, ma-recognize ba nimo ang tingog sa Ginoo? Kay daghan magmo istorya sa imuha. Unya lahi bining yawa, manggamit po dig mga tao. Amen. Pero ikaw nga makadiscern sa kabubuton sa Dios kay balo ka ang iyang gisulti dili kabubuton sa Ginoo sa kuha. Kay balo ka nga kaning gahonghong sa akong dalunggan karon dili ni mao'y gusto sa Ginoo sa kuha. Amen. Check your clarity. You know what? Ang akong pangutana, sa panahon nga ikaw malibog, sa panahon nga malibog ka, asa man ka muadto? Sa Facebook? Or sa Facebook? Nga mao ang Bible. Ang pinakanindot nga adtuan nimo pag dili ka o wala ka kay balo unsay buhaton nimo, muadto ka sa pulong sa Dios. Amen. Nganuman, ang Bible na siya epekto dili lang sa imuhang, dili lang ni siya maigsoon, sito ganing, dili lang ni siya kaning effective or na word nga akong ginapangita. Dili lang ni siya muigo sa imuhang kalag o sa imong espiritu, muigo po ni siya sa imuhang unod nimo. Tanawan ninyo ang Bible sa Hebrews chapter 4 in verse number 12. Ako ipakita sa inyo nga ang igon aning pulong sa Dios, soul, usa man ang soul, sa atong emotional nato, soul, spirit, and physical. Okay, tanawan niyo mga igala. Hebrews chapter 4 in verse number 12. Nabot na mo? The Bible says in Hebrews chapter 4 in verse number 12, "For the word of God is quick
and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of unsang una da soul and unsang ikadua spirit. Pastor, asa man ang physical dira? Tanawon sunod, and of the joints and marrow. Unsa man ang joints and marrow? Physical. So ang igon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi, dili lang ang spiritual life nato, dili lang ang soul, ang emotional life, apil pod ang atuang physical nga kinabuhi. Amen. Ang word of God, mga higala, epektibo siya, magamit siya sa tanan nga area o bahin sa imuang kinabuhi. Muna, when you have a situation nga kung asa maghimo ka og decision diha o kay pilian diha, unsa nga dalan man ang akwang atuan ani, diri nga dalan o diri nga dalan, you go to the Word of God because the Word of God is the guide in our life. Mao ni mo guide sa imuha mga igsoon. Amen. Psalms 119 verse 105, iabi niyo nga Biblia. Psalms 119. Na naman dito? Psalms 119 verse 105. Ang Bible nagingon sa ato dinhi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen? So, ang pulong sa Dios mao siya'y muhatag o guide sa imuha sa next step nimo. Why? Because the Bible serve as a lamp to our feet. Kay balo ba mo nga ang igo nga matagaan og hayag sa lampara ang kana lang imuhang palibot? Dili dili matagaan sa lampara o kahayag ang entire mga igsoon nga lugar. Ang iyang mahatag lang nga kahayag sa imuha ang kanang sunod lang nga dalan. Amen? Mao nay function sa Word of God. So kita gitudluan sa Ginoo, ayaw mo kabalaka sa inyong future. Muabot ra mo diha. But step by step mga igsoon, ginagaydan ta sa Ginoo. Unsay buhaton nato because the Word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen? Lahi ng lamp, lahi ng light. Na may lamp kang walay light. Di ba? So ang Word of God mga igala is not just a short term. Kaya na yun ang Bible at tanawa. Ang pulong sa Diyos is a lamp unto our feet. So, the Lord will tell us through His Word unsay next move nga buhaton nato. Unsay tama nga decision nga buhaton nato. Amen? Kay balo ba ka? Magpasalamat ta sa Ginoo nga wala niya gipakita mga igsoon ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Nga naman, kay kung mahibalo siguro ka sa imong kinatibuk-an sa imong kinabuhi, di siguro ka gusto makakita. Amen? Pananglitan, kung gipakita na sa Ginoo kang Ate Tabet, kung unsa ang kinatibuk-an sa iyang kinabuhi, sineng bata pa siya, sige Tabet, inikidad nimo og ingon ani ang imuhang maminyuan si Eutikyo Lorente. Sa inyong pag-uban ninyo, sa inyong kamiyon, mauni mga ma-experience ninyo, matubang ninyo.
Ang imong bana ingunaan ni siya. Sugarol, chain smoker, palahubog. Kung ipakitaan sa Ginoo si Tita Beth, kung siya may tabutan na sa iyong kinabi, Tita Beth, kung may balo ka na, mudayon ka mukhang kang Kuya Boy. Ay, dili. Ganun, makita man niya, may ngunaan ni Demi. Di ba? So, pamilya, magpasalamat nga ang ipakita sa Ginoo sa ato nga dalan kana lang sa sunod na pod. Amen? Di niya ipakita tanan. Kay di jud ka maganahan. Di ba no? Amen. You know, wala ko nagdahong mga igsoon ba no? Until nga sa 2012 nga si Ma'am Dominic ang ihatag sa Ginoo sa kuha. Amen? Ug ako ihatag sa Ginoo sa iya ha. Pero siya kung ipakitaan sa Ginoo si Ma'am Dominic nga di na ganin mo kawas ni. Amen? Yan na ba? Magpasalamat ta. Yan naman kung makita nato tanan ang atuang kuha nato. Di ba no? Praise God. Nga tago sa Ginoo, gikan sa atong mga mata ang atong kaugmaon. Naa sa iyang kamot. So ang iyang ipakita sa atong mga igala, paminaw, unsa lang sa ang sunod. Salamat sa Dios na siya gihatag nga guidance nato. Mao na ang iyang pulong because the word is a lamp unto my feet. But praise God, ang word of God is not just a short term, but the word of God also has the ability to give you a long-term direction. Nga naman, ang word of God is also a light unto my path. Amen? Hangtod na sa imo ang kaugmaon igsoon. Amen. Mao ni ang pulong sa Dios, mag-serve siya nga suga sa imuang dalan. Mo na diha gyud ta moadto sa pulong sa Dios. You see, the lamp illuminate your next step, but the light will illuminate the whole forest. Amen. It brings relevance to your everyday experience. Mao na mga igsoon, paminaw, balik ta sa kuno, unsa mga things nga dapat i-check nato para ma-discern nato ang kabubuton sa Dios. First, check your closeness. Are you close to God today? Second, check your clarity. Sama sa gingon sa niya, many Christians cannot hear, cannot discern the will of God because they are so consumed to the world. Ihabri niya mga Bible, Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Ngayon din ang pulong sa Diyos, Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect, will of God. So before you find out that the will of God is good, acceptable and perfect, dapat dili nimo ipauyon ang imong kinabuhi sa kalibutan. Amen. Pag imuhang iuyon ang imong kaugalingon sa kalibutan, di nimo makita nga ang dili nimo ma-prove ba, di nimo masuta nga ang kabubuton sa Dios maayo, pleasing, and perfect. Amen? Basta ang Kristo anon consume kay siya sa kalibutan, di jud niya madunggan ang tingog sa Ginoo. Una na ako'y mga nailhan nga mga Kristiyanon ni nani. You know what, basta ang Kristohanon ba no, kanang nakuha na gyud ba, na-possess na gyud sa kalibutan, di na gyud makadungog, di na gyud maminaw. Di na gyud gahi na gyud ulo. Di na gyud. You see my son, your ability to hear
and your ability to obey is crucial to the miracles of the Lord, or it is crucial to the to your your ability to hear and your ability to obey is crucial to the miracles of the Lord, and it is tied up, or it is tied up to your miracle. Dagang mga Kristiyano, wala nila nakita ang mga milagro, ang provision sa Ginoo, even ang power sa Ginoo. Why? Because wala sila dili sila swift to hear. Wala sila nagapaminaw. Di nila madunggan ang tingog sa Ginoo. And how can you obey kung di mo madunggan ang tingog sa Ginoo? May mga uban, nadunggan nila ang tingog sa Ginoo pero wala nila gi-obey. Amen. Ang pangutanan ako sa inyo, may gila, do you want a blessing in your life? Do you want a breakthrough? If you want those things, then learn to hear and learn to obey. Learn to hear and learn to obey. Ang guidance nimo pulong sa Diyos. Now, kanipon mga igsoon, ang kabubuton sa Diyos, diretso siya, unya klaro pud siya. Diretso, klaro. Amen. Mo ni kabubuton sa Diyos. Ang guide nato, ang pulong sa Diyos. Basta naa ka sa parihos nga, si tawagan niya, direction nga dalan. Okay? Like for example, namo kay mga uban nga mga Kristohanon nga mangayog sila detail for detail sa kabubuton sa Ginoo. Like for example diha sa highway. Di ba highway? Ibutan na to, diha sa highway na gitawag inner lane, outer lane, inner lane, middle lane, and outer lane. Okay? Kaning tulo ka lane, they go on the same direction. Napo diri sa tabok nga highway, pero it goes to the opposite direction. Let's say, kani mga igala ang kining kabubuton sa Diyos. Sa kabubuton sa Diyos, na itulo ka lane. Inner, middle, and outer. Diri pod mga igala, napoy inner, middle, o outer. Pero ang direction, opposite. Kani, padulong dito. Kani, padulong diri. Nasabtan ninyo? Okay. Basta parihos og ganang padulngan, basta parihos og basta ning uyon sa standard sa pulong sa Dios, that is God's will. Okay? Like for example ibutan nato kaning dalaga na nanguyab sa iya ha. Okay, ibutan to ang nanguyab sa iya 5 kabuk lalaki. Ingon na, example lang, 5 kabuk lalaki. Unya, mga igsoon, diya sa 5, naay mga dili Kristohano, naay mga Kristohanon. Okay? Kung ang kanang lalaki, dili na Kristohanon, wala na relasyon sa Ginoo, dili, bagsak na di na ginakabubuton sa Ginoo. Amen? Now, naapuyuban Kristohanon pero backslider po, dili po nakabubuton sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Okay. So kung dili Kristohanon, bagsak na. Kung Kristohanon panalitan, tulo ka buok, nabilin. Puro Kristohanon. Ingon na. Then, na sa babae, kinsa yang piliun dira? Basta Kristohanon, may relasyon sa Ginoo, dool sa Ginoo, faithful, amen? So either ang kaning isa, walay trabaho, pero Kristohanon, faithful. Ang kaning isa, nay trabaho, faithful. Ang isa, kay ibutan na to, walay trabaho, pero gwapo. Kristohanon. So naana na maigsoon sa personal preference sa babae, kinsaya basta Kristohanon. Nasabtan niyo sa amen? Oo. Amen? Gusto niya to,
ang tao, pero ang pangutana, nakagusto ba tong tao sa imo? So kung wala nakagusto, di bagsak na. Amen? Nasabtan ninyo sa amen? So that is just example. Basta parehos og direction mga igsoon, kabubuton sa, dili ka kila mga igsoon, detail po detalye mga igala. Like for example ba, Lord, magsimba ka. Lord, doon sa may ka ng gusto nga sanina nga, unsay gusto nimo nga suoton ako nga sanina, Lord, unsay color? Ay mo, na ako isa nila Lord, ang color kay blue, na ay puti, na ay yellow, na ay, unsay gusto nimo Lord? Ay may kinala pa ba nimo na ipangutana sa Ginoo mga igsoon? Basta kung ang imuhang sanina mga igala, wala na ka ng mga print nga mga sexual nga makuan or mga violence or mga picture nga na mga sigarilyo ingon na, then okay na siya mo isuto nimo. Nasabtan ninyo, pero kung ikaw may gala, nagsuka kay balo ka nga na addict dira nga sigarilyo dira nya mo na isuto pagsimbay nga na dili gyud nakabubuton sa Ginoo nga naman against man na siya sa standard sa pulong sa Dios. Nasabtan ninyo ang illustration? Okay, that is just an illustration. Okay? Dili ka kinahanglan mga igsoon, mga detail for detail. Ang guide nimo ang pulong sa Dios. So na kay mga personal preferences, na standard nimo nga dapat sundon, ug ang standard nimo may gala, iuyo nimo sa standard sa pulong sa Dios. Amen ba? So mo na siya may gala ang atong tanawon nato, ang kuan nato base. You know what? Ang nahitabo sa uban nga mga Kristiyano may gala, naghimo sila og decision kay balo sila against siya sa standard sa Ginoo. Muna nga pagsupako nimo ang kabubuton sa Dios ug ang iyang pulong, hiwi gyud ang dagan sa imong kinabuhi. Daot gyud, guba gyud ang imong kaugmaon mga higala. Amen. The will of God is diretso o klaro. Ang guide nimo ang pulong sa Dios. Amen. Ang katapusan because of time. So number 1, check your closeness. Ikadua, check your clarity. Si Samuel may kaninga panahon, nakaduol siya pero dili siya sure kung kisa tong tingog. Kinahanglan ma-discern nimo kinsa nang gaistorya sa imuha. Sorry, ikaw nga kuan, gigamit ako illustration tong ganina tong kamo sa mga estudyante. Ingon ana. Gusto kita sa mga estudyante, ako niagi ba ako pag estudyante. Lagi ba yung mga panahon nga di ko ganahan mag-eskwela. Gusto ko muundag eskwela. Pero at that time, dili man ko Kristohanon pa ito mga igsoon. Pero pwede mo tanang, kana ba nung kuan ba? Kanang estudyante ba nga kanang muundang, yan. Apo tayo, kabubot na maging sa Ginoo na. Do you have, ba, clear ba yun sa imuha, nga kanang istorya sa imuha? Ayaw pag-eskwela. Young people, paminaw mo. Student, sure ba yun ka ang Ginoo ang nagsulti sa imo ana? Amen? Did God really tell you stop? Hunong og eskwela. That is my will for you. Example lang na ba? Tinaay mga pamina mo, naay mga young people karon. Naghunong sila giskwela kay na sila gusto nga buhaton. Sa ilang kaugalingon. Pero kung mag-aanin sila, wala sila clear kayo nga direction sa Ginoo silang kinabuhi. Pag dili klaro, di ginamaw mga igsoon, basin maula na ang gusto nimo. Amen. So check your closeness. Nga naman, ang clarity depende siya sa imo ang intimacy. Kung dili ka close, dili clear. Dili clear mga igala ang tingog sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Ang ikatulog katapusan. Now, because of time, isa lang ka verse. 1 Samuel chapter 3 verse 8. Adto ta. 1 Samuel chapter 3 verse 8. 1 Samuel chapter 3 in verse number 8. Ngayon ang Bible may 1 Samuel chapter 3 in verse number 8.
And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Pila ka panahon nga nakadungog si Samuel og tawag na nanawag siya. Pila ka panahon? 3 times. So tanawa, ang ikatulo, in order to discern the will of God, you need to check the consistency. Amen. Tulo kahigayon gitawag sa Ginoo si Samuel 3 times. You know why? Nganong wala ning hunong ang Ginoo tawag kay Samuel? Paminaw mo. Kay kung gusto sa Dios kwaon ang imong attention, ang iyang pagtawag consistent. Kung kwaon sa imong attention, consistent ang iyang pagtawag. Dili niya na undangan, sige niya na ibalik-balik sa imong dalunggan. Di ka patulugon. Tama si Samuel, wa jud ka tulog. Hangtod mga igsoon na realize ni Eli nga Samuel ang nanawag sa imuha basin ang Ginoo na. Amen? Unya usay makita diri may gala. Often ang Dios pod mugamit siya dili lang mga igala ha. Dili niya gamiton ang pulong sa Dios, gamiton niya ang mga tao pod usahay, ang mga uban nga mga tao mga igala para iyang i-confirm nga mauna ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Amen? Mo gyud nga dili gani tama kanang magdali-dali ta. Kaya ba mo nga struggle ko sa una aning calling nako? Kay gusto nako sigurohon may gala kung tinawag pagyud ko sa Ginoo. It took me how many years pa? Nganuman? Naman joy gamiton ang Ginoo para i-confirm niya iyang kabubuton sa akong kinabuhi. Kay katong time gasurrender ko sa Ginoo mga igsoon mo panana mo guna ko atugod murag nadala lang ko ba? Pero naay gitingog ang Ginoo sa kuha. Pero dili clear sa kuha. Dili pa sure sa kuha. So mangayo ko sa Ginoo ani og confirmation. Mao ba gyud ni Lord ang imuhang gusto sa akong kinabuhi? Amen. Like for example, katong giwalin ako sa inyo last Thursday. Kay balo bang mo may galam nga usa akong giwali itong last Thursday. Nagwali ko sa inyo about when you're having diverse trials. Dili ba no? James. Pero kay balo ba mo, before na ako nag-preach mga igsoon, okay, I read the Word of God, unya, gipakita na sa Ginoo sa kuha. Now, I need to make sure, kay ningtingog naman ang Ginoo, ban, gusto na ako iwali ni muna ang James. Pero wala pa layout, wala pa ba? Wala pa outline, wala pa. Pero ginabalik-balik na sa Ginoo sa kuha. So, nangayo ko sa Ginoo confirmation ay Lord, kung mao gini ang gusto nimo nga i-preach nako karong Huwebes sa gibi. Gusto ko confirmation ani Lord nga mao gini. So nag-visit ko. Kay balo ba mo ba no? Nag-visit ko sa mga uban nga member diri. Unya sa dihang nag-istorya ko sila mila, ang ilang mga gipang share sa kuha sumala gyud pamilaw sa katong gihatag nga mensahe sa Ginoo sa kuha. Nagadto ko sa hospital. Nagipakitaan ko sa Ginoo situation bahin sa nahitabo nilang Joy. Nagadto ko ila Tirubi, mao gyapon. Nagadto ko sa mga uban nga member diri. Parehos ang situation. So diha nako na confirm mao gyud ang gusto sa Ginoo nga iwali nako katong Huwebes sa gabi. Amen. Dili yun kay, nakay nakita nga gwapo kay nga oy kani gwapo ni nga iwali nako. Dili ko na may gala. Usay kita no pag natay makita, natay madunggan, mainganyo dayon tayo. Himo dayon action. Wa pa gani gi-confirm sa Ginoo. Amen. Mahibawa nimo will ni God ngano man balik-balikon kaniya. Ibalik-balik na og kanang pakita sa Ginoo sa imuha, ibalik-balik niya ang mga igsoon og kanang mention sa imuha. Amen ba? Now, timanin ninyo ni.
Plano na ko kay Kuan. Okay. Paminaw. Kani nga panahon, rare kayo madunggan ang tingog sa Ginoo. Dili ba verse number 1? Sa panahon ni Samuel, very precious ang word of God. Walay open vision. In other words, ang mga tao sa panahon ni Samuel mga igsoon, dili nila kay madunggan ang tingog sa Ginoo. Pero kani mga igala, kuyaw ni. Ma-amaze ka kay nga naman. 3 different times nagtingog ang Ginoo kay Samuel. So lahi gyud ni. Nga naman, naagyoy gusto ang Ginoo kay Samuel. Gikuha sa Ginoo ang attention ni Samuel. Pag naay consistency, nagpray ka, unya mga igsoon, naay mga situation, naay mga tao may gala nga, gigamit ang Ginoo para i-confirm ang iyang gusto sa imong kinabuhi. Then, mga igsoon, sultian ta mo, probably God's will na siya. Amen? Nga naman, ning synchronize siya sa, unsa man, sa pulong sa Diyos. Nasabtan ninyo? Basayaw ba din sa iyo, no? Ampo ka, nakigusto nga buhat niya. Hala. Yan, naidungan mo, naitao nga ko. So, God's will, lagi di ba? Kaya, maugit na akong gikuha. Waka ka ba? Babasin po ang yawa na. Amen? Mo nang dapat na kay? Unsa? Discernment. Kay dili pud porke mga igsoon, naay ka ng mga tao nga ningkuan sa imuha mga igsoon, inguna na, kabubuton na siya sa Ginoo. Imuhang i-kumpara sa guide sa imong kinabuhi kani. I-kumpara siya. Amen. Nayubang pataka lang. So how to discern the will of God? Check your closeness. How to discern the will of God? Check your clarity. Kung klaro ba mga igala. Pag same direction, on the same highway, bisag tulo ka lane mga igsoon, basta puyon sa standard mga igsoon, sa pulong sa Diyos, that is God's will. Amen? Oo. So kamo sa mga ulitaw dalaga, sultihan ta mga ulitaw dalaga, sa time po ni Ma'am Dominic, kibalo pa mo nga daghan ng uyab sa iya ha? Sino? Daghan ng uyab sa iya. Naay nang uyab sa iya nga Bible student po, pastor, magpastor. Napoy isa may galang nga nang uyab sa iya nga mag-engineer. Sa una, unya ang usapot sa mga nanguyab sa iya o nakagusto sa iya, ako. Naisa nga nakagusto sa iya nga nagplano nga manguyab sa iya, kauban ako sa visitation, wow kabalo nga nakagusto po din sa iya ha. Papangayo-pangayo pag-advise ako ha, kaya ako may captain. Nakagusto din kay Ma'am Dominic. Amen? So daghan mi. We are on the same highway, pero si Ma'am ang magpili kinsa sa amoa. Praise God, ako ang iyang gipili. Amen? Perting mahaya. Di ba yung na. Pero kung na'y unbeliever, bagsak na. Nasabta ninyo? So, preference na sa babae. Kung saman, kani. Amen. O ikaw lalaki, nakay panguyaban. Paminaw mo ha, yung mga batanon, nakay panguyaban nga babae. Okay? Ang panguyaban nimo Christian lang. Kunya kung manguyab ka paminaw, okay, dili buti pasabot may gala ay kani Christian ni mao na. Sultian nimo kay bulga ikaw ba ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kay Christian ko, Christian pug ka. Dili ka na mga igala basin nakagusto ka nga pangutang babae, nakagusto sa imuha. Amen. Ako salamat sa Ginoo kay nakagusto ko and then it found out may gala I discovered later nakagusto po dai si Ma'am Dominic sa kuha. Di walay hasol. Dali ra kayo. Amen? Oh, di jud ka magliso dira. Pero ikaw lalaki, nakagisulayan o pila na ka babae nya di ang mga igsoon. Sa imuhang gipang panguyaban nimo, wag yun sugot. Di ba sin kabubuton sa Ginoo, di jud ka maminyo. Wa bang gining sugot sa imo ah? Amen? Or basin wa pa na tao, amen?
ang punto na ko na may soon, basta, parehosog highway, parehosog direction, either nakakadya sa inner, sa middle, or sa outer may soon, basta on the same direction. Nakakay choice, ikaw ang magpili na diha. Amen? Dili ka makisiginog detail for detail. Nga naman, ang gingon sa Bible, ang gingon sa Ginoo sa to sa iyang pulo mga igsoon is, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Wala nagsulti ang Ginoo sa mga dapat, word, ang imong minyon, word, kanang gwapa, nga Christian, nga kanang kuan, ingon anig yun ha, taas siya, 5'5" ang height, ingon ana, dapat ingon ana gyud, pangitao ni mo na nga babae. Okay? Nara na somewhere dere. Dili ingon ana. Nasabtan ninyo ang, pwede mo tanan, nasabtan ninyo akong punto? Malangan ka na, hinay kayo mong ko, nga naman, mga medyo kasi ginog detail for detail yun. Amen? Amen? Amen. So, check your closeness, check your clarity, check the consistency. Okay? Mao ni mga things dapat buhaton nimo in order to hear the voice of God or to discern the will of God. Amen? Dako ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Mga amputan. Father in heaven, salamat Ginoo sa mensahe kay mong gihatag. Thank you Lord for the instructions of life. Aron na matudluan mi unsay angay buhaton namo, unsay dapat aron dili mi magkamali, dili maguba ang among kinabuhi, dili ma-ruin ang among kaugmaon. Thank you Lord for giving us your word. It serves as a light, a lamp unto our feet, and a light unto our path. Lord God in heaven, I pray that you move the invitation today. Bless your people. I pray Lord nga mahimo unta silang sensitive karon or sensitibo sa imuhang tingog o pagtingog nimo diha sa ilang kasing-kasing. Oh God, please do something in the lives of your people today. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog?